Masayang araw po mga ka-PL. Nako, maganda-gandang labanan ng impeachment po ang mangyayari sa pagbabalik po ng sesyon sa Kamara mga kababayan. Ayon po kay Congressman Erice, hindi lamang di umano kay BP Inday Sara na impeachment ang didinggin. Aba, meron din kay Bongbong Marcos. Ayos! Ha? Dalawang impeachment ang gugulong mga kababayan. Kay BP Inday Sara, sigurado na ho tayo na malabo po mapa-impeach si Inday. Kasi sinubukan na po nila nung una, pero hindi ho sila nagtagumpay dahil nga sa kakulangan ng mga ebidensya, mga kababayan. Lahat ng mga sinasabi nitong mga nagpa-file ng impeachment kay BP Inday Sara, puro muro-muro lang. O, di ba? Kay Marcos, napakarami niya pong violation. Naku po, meron di umanong ilang mga mambabatas dyan sa Kamara ang magsusulong nito. Naku, magkakaalaman na kung sino ang mas maraming pipirma sa impeachment nitong dalawa. Sigurado ako, mga kababayan, mas marami po kay Bongbong Marcos. Bakit? Nako, sisiguraduhin po nitong mga congressman na pipirma na hindi sila ilalaglag sa darating na halalan sa 2028 at nagbabakasakali ho yan sila na baka makakuha pa po sila ng simpatya sa ating mga DDS. Sorry, hindi na mababago isip namin. Mas mainam pang ipa-impeach nyo si Marcos. Okay ang gagawin nyo dyan, mga pambabata sa Kamara. Saludo po kami kapag ka naisulong nyo yan. O eto po, ang balita, mga kababayan, basahin na po natin. Bagong-bago po ito, isang oras pa lang nakalipas. Just in, kita nyo na, impeachment complaint versus Marcos Jr. Walang question mark ha. Siguradong-sigurado na mayroong magaganap na isasampang impeachment kay Marcos o posibleng sampahan rin ng impeachment complaint si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara. Mga mambabatas dyan sa Kamara, ngayon pa lang, habang hindi pa nagbabalik yung inyong sesyon, mag-usap-usap na kayo. Pag-usapan nyo na. Tandaan nyo, si Marcos, kahit na mapa-impeach yan at pumirma kayo sa impeachment laban sa kanya, patapos na yan Malapit na magtapos yung termino niya Di ba? Samantalang si BP Inday Sara, sa 2028, tatakbo pa yan sa pagka-presidente. At pwede nyong sakyan, baka sakaling makakuha pa kayo ng simpatya. Kaya mamili kayo sa dalawa, Marcos, Sara. Kung ako sa inyo, gamitin nyo, kukote nyo. Ipagtanggol nyo na lang si BP Sara, huwag kayong pumirma. Doon na lang kayo sa isa. Sa programang Isyong Pambayan ng DZRH, mga kababayan sinabi ni Congressman Edgar Egay Erice na hindi lamang si Vice President Sara Duterte ang maaaring harapin ang impeachment, kundi maging si Pangulong Marcos. Excited! Ayos na balita ito. Buti naman at merong naglakas loob. Hindi natakot na magsampa ng impeachment kay Marcos. Akala ko majority dyan sa Kamara maka-Marcos kasi Marcos ang administration. Mabuti ito mga kababayan kasi kasi mayroong mga naglakas loob at hindi natatakot kahit na mawala ng budget, maisampa lang ang impeachment laban kay Marcos. Tuloy nyo lang yan. Siguradong sasaluduhan kayo lahat ng ating mga kababayan na galit na sa kasalukuyang administrasyon dahil sa napakalalang korupsyon at napakaraming violation na nagawa nitong ating presidente. Ayon kay Erice,
May mga isyong pinag-aaralan na maaaring magsilbing batayan ng posibleng paghahain ng reklamo sa oras na magbalik ang sesyon sa mababang kapulungan, mga kababayan. O, pinag-aaralan na. O, maaaring magsilbi di umano na batayan. Napakaraming batayan po. Naku, kahit huwag nyo na pag-aralan, naku, napakaraming nagawang violation. O, ganito na lang, mga mambabata sa kamara. Para hindi ho kayo magkamali kung ano-ano ang mga batayan ninyo sa pagsasampa ng impeachment kay Marcos. Hingin nyo kay Inday Sara yung 5 sinasabi niya na impeachable offense para tugma at angkop at sakto, walang labis, walang kulang sa mga batayan ninyo para magsampa kayo ng impeachment sa ating Pangulo. Kunin nyo kay Inday, makiusap kayo. Total, mga mambabatas naman kayo eh. Siguradong pagka lumapit kayo sa tanggapan niya at kunin nyo yung mga impeachable offense di umano ayon kay BP Sara, ibibigay sa inyo yan. Kasi si Inday Sara, iniipit niya sa impeachment. Di hamak na barya lang yung kanyang confidential fund na 125 million. Kay Marcos, bilyon-bilyon ang confidential fund. Di ba, mga kababayan? Kung kine-question nila ang confidential fund ni BP Inday Sara na ganun lang kaliit, confidential lang kine-question pa nila, bakit hindi din po ninyong questionin yung confidential fund ni Marcos na bilyon-bilyon ang halaga? Dapat patas. Kasi parehas silang merong pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Pero sigurado ako, mga kababayan, yung kay BP Sara na yan, may ibabasura yan. Pero kay Marcos, sa napakarami po ng batayan at kung kukunin nila o kukunin nito mga mambabatas ang 5 impeachable offense na hawak ngayon ni BP Inday Sara laban kay Marcos, sigurado magtatagumpay sila. Kaya para magtagumpay kayo, mga mambabatas na maghahain o magsasampa ng impeachment kay Marcos, makipag-ugnayan kayo sa ating pangalawang Pangulo. Ganun lang kasimple. Para wag kayong pagtawanan ng mga alagad, aso, tuta ni Marcos kapag kayo nabigo dyan sa isasampa yung impeachment laban sa kanya. O pagtatawanan kayo, sasabihin, kita nyo na, naghain kayo, nagsampa kayo ng impeachment kay Marcos, pero hindi nyo naman pala kayang i-impeach. O di ba? Kunin nyo yung 5. Mabigat yon. Hawak ngayon di umano ni BP Inday Sara. Siya mismo may sabi nung uminga yung tungkol doon sa Zoom meeting na mayroong mga media, mayroong mga vlogger na yung mga vlogger na yon isa sa mga pinatawag ng TRICOM, pero yung mga media hindi. Sinabi ni BP Inday Sara doon, di ba, mga kababayan, na mayroon siyang hawak na listahan na impeachable offense ni Marcos. O makipag-ugnayan kayo sa pangalawang Pangulo. O kung mayroong nakikipag-ugnayan sa Pangulo na mga naghahain din ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo, bakit hindi nyo po gawin? Kayong mga mambabatas na magsasampa ng impeachment kay Marcos, dumulog din kayo, humingi kayo ng tulong kay BP Inday Sara. Siguradong magwawagi, magtatagumpay ho kayo, mga madam at sir. Dapat lang. Kasi matagal lang hinihiling ng ating mga kababayan yan at katanungan na rin pala, teka, bakit si Inday lang? Bakit hindi si Marcos ipa-impeach? Di hamak di umano mas maraming nagawang paglabag Congratulations, Marcos! sa wakas. Meron ka magpinatanggal na isang mangbabatas na maaaring maghain ng impeachment laban sa'yo, walang iba kundi itong Duterte Youth Party List, meron namang pumalit. Baka mas marami pa. Ang nakakatakot nito para kay Marcos, mga kababayan, kung dihamak na mas marami ang pumirma sa impeachment na isasampa laban sa kanya. Mas marami pumirma ang mga mambabatas.
sa impeachment laban kay Marcos. O di ba, yun ang nakakatakot nito para kay Marcos. Kay BP Sara, alam na mga mambabatas na yan na malabong mapa-impeach in dahil sa una, hindi nagtagumpay dahil kulang-kulang sa ebidensya. Ganon din itong pangalawa, walang pinagkaiba yan. O kaya, doon naman muna kayo sa isang mama. para mahalaman natin kung magtatagumpay ba kayo o hindi. Pero maniwala kayo sa talino at galing ng ating pangalawang Pangulo dahil sinabi niya na meron siyang hawak na 5. Nako, baka magtagumpay po kayo mga madam at sir. Okay? Pag nagawa nyo yan, sasaluduhan kayo ng ating mga kababayan at higit sa lahat, baka makakuha kayo ng simpatya mula sa mga DDS. Around the world yan. Hindi basta-basta, around the world yan. Hindi biro ang bilang niya, napakarami niyan. At parami pa ng parami ang mga DDS dahil sa ginagawa nilang panggigibit sa dating Pangulong Duterte. Di ba? Ito pa isa, mga kababayan, sa pangbalita, kung napapanood po ninyo, itong tungkol po sa, tawag ito, pasilip ko na sandali itong tungkol po sa, yung tawag dyan na maghahatak ng Nazareno, itong tungkol po sa, translation ba tawag dyan? Hindi ako masyadong maalam no? Kasi hindi naman po tayo Katoliko. Pero ito, mga kababayan, kahit yung mga deboto, mga deboto na sumama o nakihila dun sa pisi ng translasyon na yan, sumisigaw po sila ng mga kurakot, kulong na yan. Mga kurakot sa harapan po, mga kababayan, ng mga pulis na tawagin natin anti-riot police. Pero wala nga lang silang dalang batuta at saka kalasag. Pilit lang po nilang pinipigilan ito mga deboto na makapasok sa Mindiola, mga kababayan. At nakapasok na nga sa yung tulay, malapit sa Mindiola. Nakapasok na nga, pero pilit po silang pinipigilan ng mga pulis. Bakit? Siguro tamang hinala yung mga leader, yung pinaka-ground commander nitong mga pulis dyan sa Mindiola na baka kunwari lang ito mga deboto pero mga rallyista na laban sa Pangulong Marcos. Kasi ang sinisigaw po, kulong na yan, mga kurakot, nagtatamang hinala na siguro yung ground commander. Pinaharang niya sa mga tauhan niya, pero walang kakayahan yung mga pulis pag ganito para karami yung mga papasok. Kayang-kaya palang makapasok, mga kababayan. At mapapansin po ninyo, dito sa video ipapanood ko po sa inyo, mga kapulisan po mismo sumisigaw na ho ng, kulong na yan. Mga kurakot. Kita ho nyo, tignan nyo po yung uniforme nila. Di ba light blue? Yung dito, sa gitna, ito, hanggang sa likod. Pero yung dito, dark blue naman. Makikita nyo po dito sa video, panoorin po natin mga kababayan. Mga pulis, sumisigaw na rin ng ikulong na yan ng mga kurakot. Sang-ayon na rin sila Napagod na ho sila kababantay sa mga rallyista. Pero yun nga, ang nakikita ko, tamang hinala, yung ground commander. Ito, panoorin po natin.
pasensya na po kayo, ha? Pasensya. Pasensya. Pasensya po, pasensya. Pasensya po. Oh, kita nyo na. Nagkaroon ng kaunting komosyon, mga kababayan, dito sa mga deboto ng Nazareno at ng mga kapulisan kasi tamang hinala na po yung ground commander. Harangin nyo. Oh, huwag nyo papasukin. Kunwari lang yan, mga deboto. Baka mga ralista yan. Nagdamit lang ng pang Nazareno para hindi sila halata. Harangin nyo. Kaso, hindi ho kaya kasi walang dalang kalasag, wala na yung mga barrier na inilagay dyan sa lugar na yan, kaya ang dali pong nakapasok. Ganun na pala kasimple. Dapat sa mga magsasagawa ng rally, sumimple lang kayo, wag nyo masyadong sasabihin sa social media na, magrarally tayo sa harap sa may Medjola. Surprise ika nga, susurpresahin ninyo para hindi makapaghanda ng barikada, walang bit-bit na mga kalasag yung mga kapulisan. O ganyan, ginawa nila. Di ba? Sino mag-aakala? Sino mga pulis? O sinong ground commander ang mag-iisip na papasok itong mga ito doon sa lugar? Bagamat doon talaga ito dumadaan. Itong translasyon nga na ito ng Nazareno. Sino mag-aakala? Wala. Kaya pinilit pumasok ng mga deboto para iparinig din po yung kanilang panawagan na ikulong ang mga kurakot. Lahat na po pare-parehas na ang sinisigaw. Ikulong ang mga kurakot. Pero hanggang sa ngayon, wala pa ring mga kurakot na nakukulong. Yung ipinangako ni Marcos sa ating lahat, mga kababayan, na sinabi niya, bago daw mag-Disyembre, marami daw makukulong. Inasaan na? Anong petsa na ngayon, Mr. President? January na ho, Mr. President. Si Diskaya pa lang ang naipapakulong ninyo. Si Saldi ko nga, hindi nyo mahanap-hanap. Yung pinsan mo, hindi mo kayang pakasuhan, hindi mo kayang ikulong. Yung iba pang mga mambabatas na mayroong mga insertion na naging ghost din ang kanilang project. Wala pa po kayong pinangalanan. Hindi pa po ninyo sinasampahan ng kaso. O nasaan yung pinangako nyo? Kaya pati ang mga deboto, hindi na nakatiis. Ikulong na yan, mga kurakot din ang sigaw. Di ba, mga kababayan, kung ganito lang siguro karami, halimbawa lang ay pagpalagay natin itong dami na ito, kung di ako nagkakamali, 9 million daw umabot ito yung bilang nila Kung ganito karami, sasama sa mga rally, naku po, sigurado, tagumpay, mga kababayan. Sana itong mga to, magising. Magising. Sumama sa mga rally. Makisigaw na rin na ikulong ang mga kurakot para dagdag pwersa at talagang matawagan ng pansin ang kasalukuyang presidente na ikulong ang mga kurakot. Kasi kapag hindi niya maipakulong ang mga kurakot, masisipa yung presidente natin na yan. Magkakatotoo yung impeachment na yan na sinasabi ni Congressman Erice, mga kababayan.
maganda ang tabayanan niyan. Di po ba? Ayos. O ito pa isang balita. Nahiya si Bongbong Marcos, mga kababayan. Natatakot na baka ma-OP siya. Hindi na naman siya pansinin. Ha? Baka, hindi na tayo pupunta. Baka ma-OP lang tayo. Nakakahiya. Ma-backstage lang tayo. O ito, isa pang balita. President Ferdinand Marcos Jr. will not attend the World Economic Forum in Switzerland this January as he has several commitments to attend to Malacanang, said on Friday. No Swiss trip. Marcos won't attend Davos Forum due to lots of work. Ayon daw po sa palasyo, mga kababayan, marami daw trabaho si Bongbong Marcos. Nasaan yung trabaho? Meron bang ginagawang trabaho itong mama? Alin, yung mag-inaugurate ng tulay na hindi naman sinimulan sa kanyang administrasyon? Yung doon sa ano nga yun? Sa may Cagayan. Ano nga yun? Basta yun na yun. Makalimutin tayo eh. Doon sa may bandang Cagayan na inaugurate niya nung nakarang linggo. Di ba? Hindi naman sa kanya yun. Sa build pa yun. Baka ang kinin na naman niya. Doon ba siya busy? Saan busy si Mr. President? Saan marami siyang trabaho? Trabaho para magsinghot. Kalokohan nyo. Sabihin nyo na hindi siya pupunta. Kasi alam niyang mababackstage na naman siya. Mapapahiya na naman siya. Hindi na naman siya papansinin ng mga mas malalaking leader. Dihamak sa kanya kasi nga alam ang baho nitong ating presidente na mga iba't ibang leader sa ating mundo na ganito kalala ang Pilipinas nang si Marcos na ang naging presidente. Kinahihiya siya ng ibang mga leader Hindi siya kinakausap masyado Kung meron man, simpleng kwentuhan lang. Pero, nako, yung siguro naiisip niya na bastos lang siya, mga kababayan, nung unang attend niya dito sa WEF na ito o World Economic Forum. Baka nabastos siya. Kaya ngayon, hindi na siya dadalo. Mananahimik na lang daw siya sa Malacanang kasi marami daw siya trabaho Sabi ng Malacanang, puta na trabaho yan. Nasaan yung trabaho niya? Anong ginagawa niyan? Sure kayo na maraming trabaho yung mama na yan? Wala kami nakikita. May isang postingan ng tulay, wala. As maraming trabaho. Sino may sabi nito? Si Auntie Claring, isa ding may sayad dyan May sapak din dyan Papaniwala kayo dyan kay Auntie Chucky na yan. Auntie Chucky. Lakas ng loob mong tawaging Chucky si Inday Sara. Mas kahawig mo si Chucky, tangi. Manalamin ka, Auntie Claire. Bago mo pintasan si Inday Sara, mistisa yan. Baka hindi mo pa nakikita sa personal. Baka magbuka kang kulangot pag nagtabi kayo ni Inday. Sa kutis, sa height, sa itsura, mistisa, ikaw. Buwang asong baliw. Aso yan Aso ni Marcos. Kung ano-ano sinasabi, di parang nababaliw na. Di ba ga? Ay nako. Ito pa isa, mga kababayan. Noong mga nakaraang taon, ilang buwan din yon, nakita natin itong si Montolpo na panay ang banat sa mga Duterte, lalo na kay BP Inday Sara, at ipinagtatanggol niya si F.L. Lisa, ipinagtatanggol niya si Bongbong Marcos, ipinagtatanggol niya ang administrasyon ni Marcos. Ngayon, alam niyo kung ano nangyari? Aba, bumaliktad na. Umanghang na yung dila. Hindi ko malaman kung umanghang na yung dila o baka natauhan na o baka noon kaya nag-iingay siya naghahangad din siya ng maleta walang dumadating, lumaban na lang siya. Baka lang naman, di po ba? Eto, panoorin po natin yung mga banat ni Montolpo, mga kababayan.
Muntol po ba? Tama ba yung binugbog ni Raymart? O eto, o panoorin natin yung banat niya kay Marcos. Talagang binanatan niya, tinawag niya pang tamad eh. O eto, panoorin natin. Si BBM, maganda yung kanyang layunin. Akala ko nga magiging maganda ang takbo dahil gusto niyang isalba yung pangalan nila. Pero tamad naman. At ang nagpapatakbo ng gobyerno parang si FL, Liza. Yun nga ang bali-balita ho. At nakakalungkot pag gano'n, no? Naiisip ka ng tao na maging tamad. Sana hindi naman totoo. Mukha naman nagtatrabaho. Mukhang nakikita naman natin gumagalaw siya. Sa tingin nyo, Hindi to. Kitang-kita yung pagiging tamad niya eh. Alam mo, mayroong isang sinabi sa akin si Amy, Senator Amy noon. May bagyo, malakas ang bagyo dito sa Maynila. Andoon siya sa Ilocos kumakain. Wala man lang without any care in the world. Parang walang nangyayari dito sa Maynila. At pinunang pangaraw siya nung pamangkin niya, yung anak ni Amy. Sabi, bakit kaya ganon si Uncle? Yung Maynila, talagang binabayo na ng bagyo. Pero siya dito kumakain at nagsasaya sa mga kaibigan. kung totoo ang kwento, double trouble tayo kasi apathetic ng Pilipino, apathetic pa liderato, kalaboso. Parang ganun. Seryoso usapan din, no? Hindi pwede maging tamad kung presidente ka. Ang parang tumakbo lang yan para magiging posisyon at hindi responsibilidad. Tamad. Yun lang talagang napansin ko at napansin ng maraming tao. Parang walang ginagawa. Yun lang. At saka, kikita mo naman eh. Mas maganda pa sa kanya, mas gusto pa niyang magbiyahe kaysa sa mamalagi dito at tingnan yung kapakanan ng bayan. Sana gumalaw na siya. Ginoong Pangulo, tamad ka. Sana ngayon ay maging masipag ka na para hindi ka masipa. O, di ba? Mahal na Pangulo, tamad ka. Sana kumilos ka na para hindi ka masipa. Nako, masisipa na talaga yan, sir. Kasi meron ng isasampang impeachment laban sa kanya sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara. Good luck, Mr. President. Ang mga deboto, ayan na, kumilos na. Nag-ingay na sila. Bakit? Masisigurado man natin na hanggang deboto lang itong pagsasama-sama nila, maaaring ma-convert yan. Dahil dun sa sigaw na ikulong na yan, mga kurakot, makukonvert yan. At maaaring dumalo yan sa mga rally. Naku po, etong darating na January 31, motorcade man lang yata yan. O merong magaganap mga kababayan, motorcade, marami-rami yan. At yung one time big time ni ni Manong Chabit, pwedeng sumama tong mga to. Naku po, Mr. President, yung katamaran nyo, yari kayo, mukhang magbubunga na. Magbubunga na, papunta sa pagbulusok ng inyong ng inyong administrasyon. Mandaho kayo. O ano pong masasabi nyo, Mr. President Bongbong Marcos, dito sa sinabi ni Montol pong tamad daw po kayo. Tugmang-tugma. Tugmang-tugma ang sinabi nitong mama na tamad kayo. Naniniwala ako sa kanya na tamad kayo kasi wala naman kayo nagagawa eh. O ito pa isang balita. Huli na ito mga kababayan. Pagtyagaan po natin. Di ba guys, gigil na gigil po kayo sa ICI dahil inutil, wala namang ginagawa o walang nagagawa. Walang naipapakulong na mga big fish. Puro lang gastos, syempre may mga pagdinig yan eh. May pondo yan, pinupunduhan nga daw ng presidente yan. O nahahalata na po ni dating Senator Franklin Drilon, mga kababayan, na ipabubuwag na itong ICI. O ito ang balita. O, nahahalatang ipabubuwag na ng Malacanang ang Independent Commission for Infrastructure
dahil hindi na nagtalaga si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng kapalit sa mga nagbitiw na miyembro. Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, mga kababayan, o kita nyo na. Akala ko, ako lang ang nakapansin eh. Pati rin pala si Franklin Drilon. Kasi naitanong ko yan eh. Teka, nung umalis si Singson, hindi pinalitan. Nung umalis si Fajardo, hindi rin pinalitan. Di ba? Ang natitira ngayon, si Andres na lang. Siya na lang mag-isa, sabi niya, itutuloy na daw yung ICI kahit siya na lang mag-isa. Mukhang tanga. Wala nang ipinalit. Maaaring totoo siguro yung sinasabi ni Senator Amy Marcos, mga kababayan, sa February 1, madidisband na itong ICI. Mabuti naman at dagdag gastos lang ito. Wala namang ngipin. Wala namang nagagawa. Sa madaling salita, inutil. Kasing inutil ni Bongbong tamad. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.